Okay mga Lods, laya na si Christy Permite lang, palakpakan natin yan, palakpakan. Okay, pakinggan na natin siya, let's go. At ito po mga kapatid, ang patotoo na kami po ay nakapagpiyansa na ni Wendell Alvarez at ang susunod ay si Romal Chica. Okay, ano lang to inform ko lang kayo hindi pa tapos yung kaso niyan, ibig sabihin, umakyat lang sa korte. Now, dati kasi ang requirements lang ng fiscal is probable cause. Ngayon kasi reasonable certainty of conviction na mas mataas na yung standards ng court ngayon. So kapag umakyat yung kaso mo sa korte, well, may chance mas mataas yung chance na makulong ka. Good luck kay Mama Christy, kay Manay Christy pala, 'di ba? Pakinggan natin. Recalled na po yung warrant of arrest na inilabas po ng Branch 93 ng RTC. Nakapagpiyansa na siya. Alam niyo po mga... Pero yung isang kasama nila, hindi pa nakapagpiyansa. So most likely, either hindi pa siya pumupunta hinahanap pa siya ng kapulisan, o hindi pa nasa-serve sa kanya yung warrant, or naka-detain siya. Okay. Kapatid, nabigla po kami dito. Bakit? Karaniwan po kasi dahil ako naman po ay hindi na bago sa ganitong mga usapin. Alam mo, yan yung nakakainis dito nung pinakikinggan ko na dito eh. Actually, well, hindi kasi normal na makasuhan ka ng libel. Tapos hindi rin lalong normal na matalo ka sa prosecutor level at magbabayad ka ng bail sa panandaliang kalayaan mo. Hindi normal yon, okay? Kasi pwede ka naman maging maingat eh, 'di ba? Lalong-lalo na sa panahon ngayon na mas mataas na yung standards ng korte sa pagtanggap nila ng kaso. Actually, in our experience in filing cases, inaabot mo pa lang sa prosecutor yung complaint mo, tinatanong ka na agad eh. Hindi siya ganun kadali talaga magkaso sa mga panahon ngayon. And ibig sabihin, simula pa lang, dapat galingan mo na. Gets nyo? Ngayon, nagtataka ako, hindi na pala bago sa kanya yan eh. Ibig sabihin, normal na matabil yung dila niya sa pagsasalita ng kung ano-ano sa tao without even considering yung kabila, 'di ba? Si Sharon Cuneta din, tsaka si Kiko Pangilinan, dinimanda din yata itong tao na 'to, 'di ba? So, lalong-lalo na sa mga vloggers na katulad ko, na wala naman kasi tayong ethics pagdating sa, or wala tayong hindi tayo mga journalist eh. So wala tayong courses on ethics sa pagsusulat or sa paggawa, or wala tayong training sa libel laws dito sa Pilipinas. I've learned from the hard way. Nung dinimanda ako, doon ko lang naintindihan lahat yan, di ba? Ang point ko rito kasi, if you want to make content sa social media, kahit gaano kalaki or kahit gaano kakonte yung views mo, you really have to understand the law. It seems to me that this person is trying to normalize yung situation niya of, hindi na bago sa akin yung malibel ng ganyan, di ba? Kasi libel yung kinaso sa kanya eh. Ibig sabihin, this is not her first rodeo in getting filed libel cases. Di ba? So, what does that imply? It implies na ikaw yung may problema. You have to fix yourself para hindi ka ma-hassle ng ganyan, di ba? Anyway, tuloy natin. Pagka po kasi ang isang kaso ay dinidinig sa piskalya, okay, magkakaroon po yan ng resolusyon. Yung pinagpiano na siya. Teka nga pinagpiano siya, oh. Yung biometrics yan, yung tawag nila dyan, piano. Hindi po mga kapatid, nabigla po kami dito. Karaniwan po kasi dahil ako naman po ay hindi na bago sa ganitong mga usapin. Pagka po kasi ang isang kaso ay dinidinig sa piskalya, Teka, ang gandang thumbnail nito eh. Gagawin kong thumbnail. Kakaroon po yan ng resolusyon. Pero hindi po kami kasi nakatanggap ng resolusyon. Maging aming mga abogado, wala rin pong natanggap. Baka mali yung address na binigay nyo. Diba? Usually ganun lang yun eh. At saka, dapat kasi, gumagawa ka ng due diligence dyan. Dapat alam mo yung, kung kunyari, nagpasa ka ng complaint ngayon, alam mo dapat na in 1 month or 2 weeks, lalabas na yung preliminary investigation and yung mga ganong basic ba.
Ibig sabihin, dapat aware ka dun sa oras kung kailan yun bababa, di ba? Kung natalo kayo sa fiscal, aantayin nyo yung warrant nyo. Usually, pagkatapos ng fiscal, 2 weeks lang yun, dapat nasa inyo na yung, yung warrant of arrest nyo. Yung mga ganung bagay ba, kailangan nakatutok kayo dyan. Please lang. Ngayon, bakit ko sinasabi sa inyo to? Kasi this is clearly trying to meron siyang parang pinalalabas pakinggan niyo na lang to. July 21 pa po pala lumabas itong WA na ito. July 30 na po kahapon. Yan, madali lang yan papupuntahin mo lang yung abogado mo doon or magpadala ka ng messenger doon na tanong mo kung ano yung kung lumabas na ba yung results nung warrant. Ganun lang Alam nyo, there's so many ways para malaman nyo yung tumawag kayo dun sa kasi may hotline naman yung mga Diyos ko po. Ano ba naman to? Alam mo yung ang tagal mo na sa industriya. Tapos nino-normalize mo pala yung libel kasi hindi na bago sa akin to So paano? Ibig bang sabihin yan, normal na malibel ka dito sa internet? Hindi. Kung maingat ka na tao, never kang makakasuhan. Never talaga. Ako, I've learned the hard way. Kaya ako ngayon, kung tingin yung I am daring anyone to file cases against me. Kasi alam ko, hindi ko na ginagawa yung ginagawa ko noon I mean, yung ibang tao, feeling nila, hindi nagbago yung platform. Mga tanga yung mga yun. Hayaan nyo na yun. Pero, gets nyo, etong mga ganitong klaseng, retorika para sa akin, it's very dangerous. It sets a precedence na normal na malibel ka dito sa hindi normal 'yun. Totoo, it's not normal. It's not normal to na yes, we have freedom of speech and expression, pero that does not give you authority to in many cases of libel to malign anyone. 'Di ba? Ganun dapat Kumbaga iisipin mo din yung sasabihin mo lagi. Kaya nga 'di ba, ano yung sinasabi sa inyo sa school or sa workplace? Think before you click, okay? Think before you post, 'di ba? Ganun dapat 'yan. Diyos ko po. Nakaka-disappoint tong mga ganitong klaseng pinaglumaan na ng panahon sa showbiz, ganyan pa rin mag-isip, di ba? Nakakainis. Tuloy. Ng aming matanggap at naunahan pa po kami ng mga pahayagan at ng social. Yun. Alam niyo kung bakit sila naunahan ng pahayagan? Kasi malamang nakatutok yung pahayagan doon As in, meron silang tao doon, which in some cases, meron talaga, na nag-aantay ng scoop doon. Kaya sila nauna doon. Di ba? So alam nila agad kasi si Bea Alonzo malamang na nabagsakan na napadala ng letter yan or meron silang insider doon, di ba? So ang daming ways para malaman yan. Merely calling, hello, meron na bang warrant of arrest? Hello, si ganito, case number mo, ganun. Alam mo, talaga as someone na nagpo-post araw-araw, pinapaalalahanan ko kayo to be very, very careful. Hindi biruan tong mga ganitong bagay. Pag kayo, nakatapat kayo ng tao, na willing kayong kasuhan hanggang sa dulo ng walang hanggan, tapos kayo, ang magastos yon, tapos time consuming yon, tapos yung idea pa na hindi mo alam wala naman nakakaalam talaga kung ano yung ihahatol sa'yo ng korte. 'Di ba? Ganon yung idea na gusto kong iparating sa inyo, that this is not a normal, nor hindi ito normal na pangyayari. Okay? This is beyond normal. It's a very wrong situation that you should not be on at any point in your life. Okay? Unless siguro abogado kayo na wala naman kayong kaso, tapos gusto nyo lang ng mag-hearing para practice, di ba? Joke lang, tuloy. Yeah. Gusto ko pong sabihin na baka maaaring may kinalaman dito ang sunod-sunod na bagyo na bumayo sa ating bayan. Marami po kasi. Ayan, ako sa kanya, tatanong ko yan. Or tatanong ko sa abogado ko, baka pwede tayo magpadala ng tao doon. Silipin lang natin. Or ako, kasi malapit lang naman sa kanya yata yung Quezon City I mean,
isa sa mga pina-accessible na place dito sa Pilipinas yung Quezon City. Unlike yung dito sa Antipolo sa amin, kataas-taas noon. Ako, malapit lang ako doon, kaya walang problema kung pupunta ako doon. Pero yung kunyari kung taga ibang mahirap 'yon, 'di ba? Pero sa Quezon City yata siya finailan 'di ba? Or hindi sa malayo. Ibig sabihin, isang grab lang 'yon. Magpahatid ka lang sa service mo, goods na, 'di ba? Or angkas mo 'yon. Para i-check mo lang yung status ng case mo. Mag-due diligence ka, kinasuhan ka nakasalalay na dyan yung kaligtasan mo. Tuloy. Opisina noon ang hindi halos nakapagtrabaho. Kaya po siguro walang nakarating na resolusyon sa amin. Kaya naman, lagi ko po kasi sinasalubong to yung nagba-voluntary surrender na po ako agad, hindi ko na po hinihintay pa. Biro mo, sanay na siya dyan, no? Guys, huwag niyong tutularan si Christy Fermin. Parang awa niyo na. Mas maganda na yung wala kayong kaso, yung no case kayo, kaysa parati kayong kinakasuhan. It's not a pleasant, hindi siya pleasant activity to be in. Kahit sasabihin mo maliit na kaso, malaking kaso, may kwentang kaso, walang kwentang kaso, it doesn't matter. It's not a good place to be. Okay, I don't want to hear this anymore. Mag-ingat lang po kayo at alamin niyo yung mga batas sa pagpo-post at sa malayang pagpapahayag. Hindi porke may freedom of speech and expression tayo doesn't mean na hindi kayo susunod dun sa batas. There are libel laws which actually is a limiter to what you can say dito sa ating bansa. Gets nyo? Ibig sabihin, pwede kayong magsalita ng kahit ano. You can criticize anyone. You can criticize the Supreme Court's decision. But there is limitation to that. Wag kayong magdadagdag, wag kayong magbabawas, wag nyong sisiraan, don't defame anyone. Ganun lang kasimple yun, di ba? O sige, yun lang, mga lods.